Magandang umaga mga kapatid. Muli ay narito ako upang sagutin ang isa sa mga katanungan ng isa sa ating mga kapatid. At ganito po yung kanyang itinatanong. Bakit po iniligtas si Noe? Di ba ang sabi ng Diyos, lilipunin niya lahat ng tao sa lupa? Totoo pong lilipunin ng Diyos ang lahat ng tao sa lupa. Ngunit nung kanyang pagpasyahan na magdala ng bahang gunaw, namataan niya po si Noe. Ano po ang nakita ng Diyos kay Noe? Bakit siya ay itinangi niya sa lahat ng mga tao? Sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos po ay hindi nagtatangi ng tao. Pero bakit si Noe ay kinakitaan niya, nabigyan ng biyaya o iligtas, habang ang buong mundo, ang buong sangkatauhan ay kanyang lilipulin, si Noe ay kanyang ililigtas. Anong meron kay Noe? Anong meron sa kanyang pamumuhay? Bakit si Noe ay nailigtas sa bahang gunaw? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Muli, bubuksan po natin ang ating aklat doon po sa Genesis chapter 6 ako, at basahin po natin ang 7. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, ang hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalungkot na nilalang ko sila. Sabi ng Diyos, sa ibang salin, sabi, nagsisi ako na nilalang ko pa ang tao sa lupa. Pero pagdating po sa verse 8, merong pag-asa na nakita. Ang Diyos, at ang sabi po rito ay ganito. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. So ang hatol niya, alisin na lahat ang tao sa ibabaw ng lupa. Pero nakita niya si Noe at nakakita siya ng pag-asa na merong pang taong pwede pang iligtas. Ano ang merong kay Noe? Bakit po nakatagpo si Noe ng biyaya sa paningin ng Diyos? Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung itutuloy lang natin ang pagbasa sa verse 9, ganito po ang sinasabi. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. So sa lahat po ng mga tao, napansin ng Diyos na ang lahat ng mga tao talagang puro masama. Lahat na lang ng mga tao ay gumagawa ng hindi makatuwiran sa kanyang kapwa. Palagi ng masama. Ang sabi sa verse 5, ang sabi po ay ganito, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso palagi na lamang masama. So makita natin, napakasama ng tao. Pero nakita ng Diyos, si Noe ay namumuhay ng bukod tangi sa lahat ng mga tao. Siya ay iba sa iba. Siya ay namumuhay ng matuwid sa kabila na siya ay napapaligiran ng masasama. Siya ay nabuhay ng sakdal at siya yung nabuhay na patuloy pa ring lumalakad na kasama ng Diyos. So lahat ng tao hindi na lumakad sa kasama ng Diyos. Lahat ng tao hindi na gumagawa ng katuwiran. Lahat na ng tao hindi nagpapakasakdal sa kanilang pamumuhay. Pero nakita ng Diyos si Noe. Si Noe ay isang taong matuwid, sakdal sa kanyang kapanahunan, at lumalakad na kasama ng Diyos. Kaya nakita ng Diyos na bagamat hatol na ang kanyang pasya, bagamat nagawa na yung kanyang plano na lipulin ang tao sa pamamagitan ng baha o tinatawag na bahang gunaw, nakakita siya ng pag-asa
kay Noe na mailigtas pa ang mga tao. Kaya nga si Noe po, hindi lang po si Noe ang gusto ng Diyos na mailigtas. Gusto ng Diyos na makapagligtas pa si Noe ng iba pang mga tao. Kaya ang Diyos ay inatasan si Noe na maging tagapangaral ng katuwiran. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Ikalawang Pedro, ang kapitulo po ay 2 at ang talataan pong ating babasahin ay naandun po sa 5. 2 Peter chapter 2 verse 5. Sabi po ng banal na kasulatan, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Ano pong sabi? Ginawa ng Diyos na na tagapangaral ng katuwiran si Noe. Nakita ng Diyos sa pamagitan ni Noe sa kanyang pamumuhay sa katuwiran, maipapangaral niya rin ang katuwiran sa iba pang mga tao. Umaasa ang Diyos na na hindi lamang si Noe ang kanyang maligtas, gusto niya ang maligtas ay ang lahat ng tao. Di ba yun sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4? Na sabi, ang ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya sa pamagitan ni Noe, gusto ng Diyos na mailigtas pa ang mga tao. Kaya si Noe po ay ginawa niyang tagapangaral ng katuwiran. Pero sinawampalad po na hindi po nakinig sa kanya mga tao. Pero merong nakinig na 7 pa. At yun yung kanyang asawa, kanyang mga anak, at ang kanyang mga manugang. Kaya 8 kaluluwa yung nailigtas sa kapanahunan ni Noe nung panahon ng Bahang Gunaw, sapagkat sila lamang po. Si Noe po ay lumakad sa katuwiran at yung 7 pa ay napangaralan ni Noe ng daan ng katuwiran. Pero hindi po gusto ng Diyos Hindi po gusto ng Diyos na si Noe lamang ang maligtas. Gusto ng Diyos na mailigtas at maisalba pa ang iba pang mga tao. Kaya babasahin po natin doon po sa unang Pedro. Ang talataan po aking babasahin sa unang Pedro ay naandun po sa kapitulo 3 at ang talataan po ay nasa 20. Ganito po ating mababasa. Na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matyagang nag-iintay noon mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong. Ito niyo po, yung mga suwail na tao, inaantay pa ng Diyos na magbago ng kanilang pang-iisip habang ginagawa yung daong. Iniintay naman ng Diyos, matyaga siya nag-iintay na mayroong pang mga taong magpapakatuwid sa kabila ng kanilang kasamaan. Sabi rito na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matyagang naghihintay noon ng araw ni Noe habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nailigtas sa pamagitan ng baha. So, habang ginagawa ang daong, patuloy pa rin nangangaral si Noe ng katuwiran at nais niyang maaralan ang masasamang tao na magbago ng kanilang pamumuhay at lumakad na sa katuwiran, lumakad sa kasakdalan, lumakad na kasama ng Diyos. Pero bagamat hindi niya lahat nahikayat, meron siyang nahikayat na 7 pang kaluluwa. At yun nga, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung kanyang 3 manugang. Kaya 8 po sila naligtas nung kapanahunan ni Noe. So hindi lamang po si Noe ang naligtas.
naligtas rin po ang 7 pang iba. At ano ang naging dahilan? Nailigtas po sila sa pagbabago ng kanilang pamumuhay. At sabi nga po dito, babasahin po natin, ito ay ganun rin po ang dapat mangyari sa kapanahon natin ngayon. Kung tatanungin natin, paano naman rin tayo maliligtas? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nailigtas sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng tubig, nailigtas si Noe at ang 7 pa. Sa ngayon, anong sabi naman? Sa panahon natin ngayon, comparison po ito. Ang sabi po ay ganito sa 21, at ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So kung sila Noe noon ay naligtas sa pamamagitan ng baha, ganon rin kaparaan ng ililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Kung sila ay nailigtas sa pamamagitan ng tubig, tayo man ay may liligtas sa pamamagitan ng tubig sa pamamagitan ng bautismo. Yung bautismo, yun yung barko nila noon. Samantalang ngayon, ang bautismo, ito yung barko natin ngayon upang tayo ay maligtas. Ano ba magagawa ng bautismo? Sabi nga, hindi naman ito makakapag-alis ng makapaglilinis, no? Pero bakit ito ang ginawa ng Diyos na paraan? Para ang tao sa panahon ngayon, tulad ng kapanahunan ni Noe, ay maligtas. Pupuntahan po natin dito po sa Roma, Kapitulo 6. Ang talataan po ay nasa 1 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Ano nga ang aking sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makalalakad ng panibagong buhay. So makikita natin yung bautismo, kaya po nire-require ng Diyos yan. Ito yung ebidensya. Ito yung pagpapakita natin sa Diyos na na tayo nga ay magbabago na ng ating pamumuhay. Mula sa pamumuhay ng pagiging makasalanan, tayo ay lalakad sa panibagong buhay na tatalikdan po yung kasalanan. Kung si Noe po ay naligtas dahil siya po ay lumalakad ng matuwid, lumalakad ng sakdal, at lumalakad na kasama ng Diyos, gusto ng Diyos, ganun din po ang mangyari sa atin. Tayo po ay lumakad ng matuwid, lumakad ng sakdal, lumakad po na kasama ng Diyos. Simulan po natin sa pagbabalik loob sa Kanya. At simulan natin sa pamamagitan po ng pagsasubmit natin sa tawag ng pagbabautismo. Sana po ay nakatulong ang bidyong ito at sana po ay nasagot po yung katanungan ng ating kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.